Mga kabayan, inaasahang lalo pang titindi ang digmaan sa Middle East matapos tanggihan ng Iran na makipagnegosasyon sa US kahit nagbabala ito ng malaimpyernong pag-atake sakaling hindi umayon ang una. Matatanda ang sinabi ni US President Donald Trump na nakipag-usap na sila sa Iran para magkaroon ng pansamantalang tigil putukan, pero itinanggi ito ng bansang Iran. و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند. Inaabangan na ng Iran ang mga sundalo ng Amerika ayon sa tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard. Dagdag nito, nakamanman na ito sa posibleng puposisyonan ng US sa anumang bansa sa gitnang silangan. Gayunman, hinimok nito ang sino mang makapagsasabi kung saan naroon ang mga bagong dating na sundalo, kasabay ang pakiusap sa Gulf States na agad silang paalisin. Samantala, tila bumaligtad na nga itong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla matapos magbabala sa mga congressman na hindi susunod sa kanyang mga kahilingan o impormasyon na hinihingi kaugnay sa kanilang mga salin. Bunsod pa rin ito ng kontrobersyal na maanomalyang flood control project sa bansa kung saan ay dinadawit ang ilang mga mambabatas. At binalaan ko rin sila na pag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Matapang na binalaan ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga mambabatas sa House of Representatives kung hindi susunod ang mga ito na ilabas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ni Remulla na nakipagpulong na siya sa Secretary General ng Kamara na ibigay sa Ombudsman ang SALN ng mga kongresista. Tanging mga SALN lamang ng Presidente, Vice-Presidente at mga namumuno sa constitutional bodies ang hawak ng Ombudsman, habang may sariling repository naman ang mga mambabatas. At binalaan ko rin sila na pag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند. Inaabangan na ng Iran ang mga sundalo ng Amerika ayon sa tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard. Dagdag nito, nakamanman na ito sa posibleng puposisyonan ng US sa anumang bansa sa gitnang silangan. Gayunman, hinimok nito ang sino mang makapagsasabi kung saan naroon ang mga bagong dating na sundalo, kasabay ang pakiusap sa Gulf States na agad silang paalisin kung ayaw nilang madamay sa gulo. و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. Ang pahayag na ito ng IRGC ay kasunod ng balitang nagpadala na ang Amerika ng libo-libong US Army mula sa Elite 82nd Airborne Division sa Gulf Region, bagay na mismong ang mga opisyal sa US ang nagsapubliko. The buildup of troops is very different than boots on the ground. We don't have boots on the ground. I don't think that's the intention, but I think Iran should watch that buildup and they need to take note of that. Sa kabila nito, walang bakas ng pagkatakot ang Iran. Ayon kay dating IRGC Commander Ali Akbar Ahmadian, matagal na silang nakapaghanda at nakapagsanay para sa napipintong paghaharap. Ang mensahe nila sa tropa ng Amerika, mas lumapit pa. Tila minaliit naman ng isang senior military official ng Iran ang kakayahan ng US Army, na aniya ay gaya lang din ng US Air Force na hindi kinaya ang kanilang puwersa. Dagdag nito, kung gusto nilang mamatay na lang, naghihintay lang nila ang Iran. Ayon naman kay Speaker Muhammad Ghalibaf ng Iranian Parliament, alam nila ang planong pag-okupa sa mga importanteng isla ng Iran. Banta nito, isang maling hakbang ng US at Israel. Hindi nila titigilan ang mga ito. Samantala, pinabulaanan ni White House Press Officer Caroline Leavitt
ang ilang probisyon sa kumakalat na 15-point plan na alok umano ng US sa Iran. Ayon sa opisyal, ilan sa mga nasa listahan ay totoo pero mas marami ang hindi o misinformation lamang. This full 15-point plan that's been floating around in many of your outlets, there's a lot of misinformation to that as well. And again, I would caution you from taking things from anonymous sources rather than verifying them directly with the White House. Ayon sa opisyal, naninindigan ang US na ang Iran ang lumapit upang makipagkasundo kaya kailangan nitong sumang-ayon sa mga kondisyon ng Amerika kung hindi ay makararanas ito ng mas matitindi pang pag-atake. The president's preference is always peace. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Okay, comment muna. So yun kasi nga po yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi na hindi po supply yung problem kasi as stated naman by the PBBM admin is that we have enough supply. Paulit-ulit po yun yung defense nila. However, yung pinaka-problema po kasi natin talaga is the price, di ba? From 50 pesos, 60 pesos 2-3 weeks ago lang, ngayon 100 plus na, dumoble po yung presyo in less than a month. So yun yung paulit-ulit din pong sinasabi natin na masolusyonan sana ng government kasi again, hindi nga po supply yung problema. And the reason kaya din po ako very paulit-ulit dyan sa presyo kasi like what I explained in my photo post dun sa Facebook page ko, next month po kung magtuloy-tuloy talaga yung pagtaas niyan, 15,000 na yung full tank ng isang SUV na Fortuner and that is me speaking for my personal experience. 15,000 pesos po is minimum wage na sa NCR. So kung kayo po ay isang employer, ay para kayong biglang nagdagdag ng empleyado na hindi nyo naman expected. And then, paano naman po yung sa mga driver ng public utility vehicles natin? So, sobrang affected po talaga lahat. Hindi lang yung PUV drivers but even the business owners din po kasi yun nga, parang nagdagdag tayo bigla ng additional employee. Eh, hindi naman nag-i-increase nga yung income, yung salary, and yung profits ng mga regular and small companies. Diba? So yun yung gusto ko sana talagang makita from the government kung ano yung actual plan nila to address that. Kasi hindi naman pwede, sabi lang tayo ng sabi, enough yung supply pero yung presyo nag-times 2, mag-times 3, mag-times 4. Kasi basically hindi na po maka-operate yung society nun kung tuloy-tuloy yung pagtaas. At baka po sabihin niyo, OA naman ako na umabot ng times 4. Eh, hindi po natin masabi yan, diba? Kasi yung mga gera minsan umaabot po yan ng years. So like yung Iraq War, ilang years po ba inabot nun? So kung ganun, na years din abutin, isang reasonable scenario na mangyari ay magtutuloy-tuloy nga talaga pag-increase yung presyo. Diba? So anyway po, tuloy tayo sa kay Senator Marcoleta. Meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una yung ginawa? Tinignan niyo ba kung anong basis ng 110? Iyon po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat. Did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? Paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate ng Argus at saka ng MAPS. Yun ang problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing, where prices shoot like rackets when the global prices rise, but they fall like feathers when they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Okay, ako muna sagot guys. So yung basis po kasi yan is yung RA 8479 like what was mentioned by Senator Marcoleta. And this was discussed by me already in my previous videos. So ito po yung oil deregulation law. So dito ko po yan diniscuss sa video na to if you want a more detailed explanation. Pero papadaanan ko lang din po dito kasi yun naman na yung natanong ni Senator Marcoleta. So yung sagot po doon, currently po kasi because of that law na deregulated, meaning hindi po pwede i-regulate ng government yung presyo. So nakadepende po yung presyo ng langis natin sa world market. So kung tumataas sa world market,
tataas po din dito sa atin kasi yun nga, yung basihan natin, yung international community. Yung naging dilemma lang po talaga dito ni Senator Dante Marcoleta is that bakit daw kumukuha from a certain area ng langis kung doon masyado nang mataas yung cost? Diba? Bakit hindi ilipat from another source kung saan mas mababa? Okay, so yun yung pinaka naging issue talaga dito kasi bakit daw insist na sa Middle East kung mataas doon. And then dito din po lumabas yung actual issue talaga ng deregulation law na yan, yung oil deregulation law. Kasi currently, kahit na stocks na yun na nandito na sa bansa natin na iba pa yung pagkuha nila, binibase na ngayon ng oil companies yung pagbenta nun from the replacement cost para matuloy yung pag-ikot nila nung capitalization nila or nung business capital po nila for the negosyo. Pero ang dilemma nga, nalilipat lahat ngayon sa taong bayan na shoulder po natin yung lahat nung added or extra cost na yun na unexpected. Kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi dapat ganun yun na sa atin pinapa-shoulder yung added cost na yun unexpected. Kasi number one, oil companies are billion pesos worth na negosyo. So madami yan silang pera talaga na pwede sanang maapektuhan lang na malugi ng konti, and I think kahit malugi naman po yan sila ng konti ay mag-ooperate pa rin yung business. Whereas pag ikumpara mo po sa isang ordinary member ng taong bayan na paycheck to paycheck yung income or saktong-sakto lang talaga, hindi po pwede basta-basta magkaroon ng times 2 sa cost kasi it can lead to a collapse of that person's practice, profession, or business. 'Di ba? So yan yung isang issue talaga na lumabas dito na I'm really hoping masolusyonan ng Senate or ng Congress, baka gumawa sila ng bagong law, or even by PBBM himself kasi under RA 8479 itself and the constitutional takeover powers po ay pwede naman kontrolin ng government yung isang private business that is imbued with public interest.